Ngayon po ay May 31 at ginugunita po natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea sa bahay ni Zacarias. Pagdating niya, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espirito'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya itong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng tao. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya ay banal. Ang kanyang habag ay para sa mga taong may takot sa kanya sa lahat ng salinlahing. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ikinalat niya ang mga may palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinalis ng walang dalang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito'y kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, narinig natin ang kwento ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ano po ba ang mga pasalubong o mga regalo na dala-dala ni Maria sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth? Wala pong nabanggit kung mayroon ba siyang dalang pagkain sa kanyang pagdalaw, ngunit maaari pong mayroon siyang dala at hindi na lamang ito nabanggit. Isang bagay lamang ang nabanggit na dala ng mahal na Birheng Maria, ang kanyang sarili. Ibinigay niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth ang regalo ng kanyang presence. One's presence ay ang pinakamaganda at pinakamahirap na regalo sa lahat. Madali pong magpadala ng mga bulaklak, madali pong magbigay ng anumang material na bagay, ngunit ang pagbibigay ng ating sarili, ang paghahanap ng oras upang makasama ang ating mahal sa buhay o ating kaibigan ay napakahirap. Kaya one's presence ay regalong pinapangarap ng marami, ngunit madalas ay hindi ito natatanggap. Kaya tulad kay Maria sa mabuting balita, dagdag sa mga bulaklak at mga material na bagay, ibigay din natin ang ating sarili, ang ating presensya, ang ating oras. Magbigay tayo ng oras na dumalaw sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan o mga tao na nangangailangan ng ating presensya. At ito ay maituring na greatest gift dahil ang halaga nito ay hindi po matutumbasan ng pera. Pinakita din sa halimbawa ng mahal na Birheng Maria na ang pagbibigay ay hindi lamang ayon sa ating convenience, ayon sa mas madali para sa atin, kundi ayon po sa pangangailangan ng tumatanggap nito. Hindi po madali kay Maria ang paglalakbay at paglalakad ng ilang araw na mag-isa sa mapanganib na mga daan mula sa Galilea papunta sa bulubundukin ng Judea. Napakahirap nitong gawin para kay Maria. Ngunit ginawa ni Maria ito dahil alam niyang nangangailangan si Elizabeth ng katuwang na 6 na buwan nang nagdadalang tao sa kanyang katandaan. Matanda na si Elizabeth at 6 na buwan na siyang nagdadalang tao. Ibig sabihin, mas lalong mahirap para sa kanya ang paggalaw at paggawa ng mga gawain sa bahay, pag-iigib ng tubig, pag-aalaga ng kanyang mga halaman at mga hayop. Nahihirapan na siyang mamili para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nang nabalitaan ni Maria mula sa anghel ang kalagayan ni Elizabeth, nagmamadali siyang naglalakbay papunta sa bahay ng kanyang pinsan at nananatili siya roon ng 3 buwan. Ibig sabihin, sinasamahan ni Maria si Elizabeth hanggang dumating ang araw ng kanyang panganganak.
Ibinigay nga ni Maria kung ano ang kailangan ni Elizabeth. Kaya ito ay maituring na perfect gift. May kilala ka bang may pangangailangan sa ngayon? Ang bawat isa ay nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng kapayapaan ng isip at galak na nagmumula sa Espiritu Santo. At ito po ang naidudulot sa pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ang pagdalaw ng mahal na ina ay nagbibigay kay Elizabeth ng inspirasyon. Sa pagbisita o pagdalaw natin sa mga tao, dalhin din natin ang inspirasyon sa kanilang buhay. Pagsikapan nating dalhin sila palapit sa Diyos at ibahagi natin sa kanila ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, ang Espiritu ng consolation, ng courage, kapayapaan at kagalakan tulad ng ginawa ng mahal na ina. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.